Tahimik lang si Lian habang inaalala niya ang nangyari kagabi. Humugot siya ng malalim na buntong hininga, saka siya lumingon sa pintuan ng veranda. Niyayakap naman siya ni Enzo noong sila pa, pero hindi niya naramdaman kung anong naramdaman niya sa mga yakap ni Santino kagabi. Napapailing na lang siya sa sarili niya. Binuksan niya na ang sliding door ng veranda para akitin na si Santino na bumaba para makakain na sila. "Kanina ka pa ba gising?" tanong ni Lian. Iwas sa mga mata niya kay Santino. Samantalang si Santino tila ba wala lang sa kanyang mga nangyari kagabi. "Kain na tayo," aniya pa saka nauna nang lumabas. Sumunod naman na si Santino sa kanya. Balak nang umalis ni Santino, lalo na't palamunin lang naman siya sa pamamahay ng mga losero. Kakausapin niya na lang siguro si Lian mamaya para sabihin ng pag-alis niya. Nang makababa na sila sa kusina ay naabutan nilang kumakain ng umagahan si Warren. Napayuko si Lian, akala niya tapos na silang lahat na kumain. Blanko lang naman ang mukha ni Santino habang nakatingin kay Warren. "Lian, ito bang gusto mo para sa buhay mo? Hindi mo na nga kayang buhayin ang sarili mo at Lola Elsa mo. Magdadagdag ka pa ng pabigat sa balikat mo." Walang prenong wika ni Warren sa kanyang anak. Tahimik lang namang naghahain ng pagkain si Lian habang si Santino nakaupo na. Tiningnan ni Warren si Santino na naghihintay ng pagkain. Hilaw na lang siyang natawa at napapailing. "Hoy lalaki, ano bang tingin mo sa anak ko? Isang katulong mo para pagsilbihan ka? Baka nakakalimutan mong nasa loob kita ng pamamahay ko. Magkano bang kailangan mo para umalis ka na dito at layuan mong anak ko?" May diing saad ni Warren. Tinignan ni Santino si Lian ng ibaba nitong pinggan na para sa kanya. "Give us time, Dad. Aasikasuhin lang po namin ang annulment namin," sagot ni Lian. "You stupid woman. Ano bang pumasok sa isip mo para magpakasal sa lalaking doble ang edad niya sa'yo?" Panglalait ni Warren. "Hindi naman siya matanda, Daddy. He's 28. I don't care. Look at him. Wala nga siyang perang pampagupit ng buhok niya, pangpaahit sa mga bigote niya. Tapos pinakasalan mo? Hindi mo ba nakikita na pumayag siya sa gusto mo para makalibre ng pagkain at bahay? I can't believe that I raised a daughter like you. Matalino ka sa maraming bagay, and I'm so disappointed for marrying this worthless man." "Sinisira niyong appetite ko," galit pang wika ni Warren saka siya tumayo. Hindi niya na naubos ang pagkain niya. "Are you done eating?" tanong ni Emilia, ang asawa ni Warren. "Wala na akong gana," sagot ni Warren. Tinignan naman ni Emilia kung sinong nasa kusina. Biglang nagbagong ekspresyon ng mukha niya nang makita niya si Lian at Santino. "Really, Lian? Dito pa talaga kayo kakain? Hindi ba't ikaw lang naman ang may asawa sa lalaking yan? Bakit kailangan mong ipaako sa amin ang mga pagkain niyo? Ang kakapal ng mukha niyo. Dumagdag ka na nga ng pambigat sa bahay na to at ang lola mo. Tapos may lakas ka pa ng loob na magdagdag. Hindi ka man lang ba marunong mahiya?" May diin at galit na saad ni Emilia. Nakayuko na lang si Lian dahil hindi niya alam kung paano ipagtatanggol ang sarili. Dahil tama naman silang lahat. Hindi na nakatiis si Santino. Tumayo na siya at nilapitan si Lian sa kanya ito hinila palabas ng kusina. Tahimik lang namang sumama si Lian dahil gusto niya na rin munang umalis. Lumabas silang dalawa at nag-abang ng taxi. Nanatiling nakayuko si Lian. "Saan tayo pupunta?" Walang gana niyang tanong. Magkasalikop ang dalawang kamay ni Lian at dahil sa hiyang nararamdaman niya, nakalubog ng kuko ng hinlalaki niya sa isa niyang kamay. Nang mapansin niyo ni Santino ay hinawakan niyang isang kamay ni Lian. Nasugatan ng kaliwang kamay ni Lian at pinunasan ni Santino ang dugo gamit ang hinlalaki niya. "Kakain tayo sa labas," tanging sagot ni Santino. Hindi na nagtanong pa si Lian at nanatili siyang nakayuko. Ramdam pa rin niyang hiya sa kanyang ama at sa stepmom niya. Nagpapahuli na silang kumain dahil alam niyang ganun ang mangyayari kapag sabay-sabay silang kumain. Hindi niya naman akalain na nahuli rin palang kumain ang kanyang ama. Bumalik lang sa sarili si Lian nang pagbuksan na siya ni Santino ng pintuan. Bumaba na rin siya at tinignan kung nasaan na sila. Nasa harap nila ang isang mamahaling restaurant. Hinila na ni Santino si Lian at akma na sana silang papasok sa restaurant nang tumigil sa paglalakad si Lian. "Anong gagawin natin dito? Wala akong dalang pera. Wala akong dalang kahit na anong card. We can't afford this place," ani ni Lian.
Muling hinawakan ni Santino sa kamay si Lian at inila papasok ng restaurant. Ako nang bahala sa'yo. Huwag kang mag-alala. Hindi kita pagliligpitin ng mga pinggan para makapagbayad tayo. Seryosong wika ni Santino. Hinila na ni Santino ang isang upuan at pinaupo si Lian. Nag-aalangan naman si Lian dahil baka wala silang pangbayad. Saan ka kukuha ng pangbayad mo? Marami namang mga mumurahing restaurant dyan. Okay na ako doon. Aniya pero inilingan siya ni Santino. May sapat naman akong pera. Huwag kang mag-alala. May ipon ako at yun ang ipangbabayad natin. Pagdadahilan na lang ni Santino para hindi na magtaka si Lian sa pagkatao niya. Tumahimik na lang si Lian at tinayaan si Santino na magtawag ng waitress. Sir Ze, akma pa lang sanang tatawagin ng waiter si Santino sa second name nito nang senyasan ni Santino ng waiter na huwag maingay. Nakuha naman kaagad ng waiter ang ibig nitong sabihin dahil kahit na ibang-iba ang itsura ni Santino, kilala pa rin nila ito dahil minsan ay bumibisita pa rin si Santino sa mga businesses nila. Ano pong order nila? Casual na tanong ng waiter. Binigyan niya ng menu si Lian at Santino nang makita ni Lian ang price ng mga pagkain ay kinalabit niya na si Santino. We can't afford this. Sa laki ng price ng mga food nila, baka kulang pang ipon mo ng isang buwan sa isang menu. Mahinang usal ni Lian. Ibinalik naman ni Santino ang paningin niya sa menu at sunod-sunod nang sinabi ang pangalan ng mga pagkain na in-order niya. Nalaki naman ang mga mata ni Lian dahil hindi nila mababayaran ang mga pagkain. That's all, sir? Baka may idadagdag pa po kayo? Tanong ng waiter nang mailista niya lahat ng order. 2 glass of Pinot Noir Burgundy wine and red burgundy. Ano yan na hindi tinitignan ng menu? Lalong nalaki ang mga mata ni Lian dahil siya wine na in-order ni Santino. Are you out of your mind? Hindi niya napigilang sigaw kaya napatingin sa kanilang ibang customers. Nahiya naman si Lian kaya humingi siya ng sorry sa mga customers na naabala nila. No thanks. Pasensya na sa abala pero aalis na kami. Tumayo na si Lian at hihilahin na sana paalis si Santino nang pigilan siya ni Santino. Pinanlakihan ni Lian ang mga mata si Santino dahil sa pagmamatikas nito. Are you out of your mind? Let's go! May diing wika ni Lian. Tumayo si Santino at pinaupo si Lian. Go get our orders. Motoridad na utos ni Santino sa waiter na mabilis namang umalis. Let's go home. I'm not hungry anymore. Bingi ka ba? Sinabi ko naman sa'yong I'm fine sa mga street food sa labas. Sa in-order mo palang na wine, kulang 1 taong ipon mo para bayaran yun. Hindi mapigilang hindi magalit ni Lian. Tinitigan naman ni Santino si Lian. Marunong ka naman palang magalit. Marunong ka namang lumaban. Pero bakit sa akin mo lang yung ginagawa? Bakit hindi mo subukang gawin yan sa pamilya mo? Inis na napahila mo si Lian sa mukha niya. Nang mapansin niyang nakatsinelas lang siya ng pangloob ay lalo siyang binalot ng kahihiyan. Nakapantulog din siyang lumabas ng bahay at pumasok ng restaurant. Oh God, sana kainin na lang ako ng lupa. Itinago ni Lian ang mukha niya gamit ang mga kamay niya. Inilibot niya ang paningin niya at abala naman ang mga customers sa pagkain nila. Kung ayaw mo pang umalis, aalis na ako. Bahala ka na sa buhay mo. Mahinang saad ni Lian at akma na sanang aalis na magsalita si Santino. Oras na lumabas ka ng pintuan niyan, I won't sign our annulment. Habang buhay kang matatali sa akin. Pagbabanta ni Santino. Matalim ng tingin ni Lian kay Santino. Nang makita niya seryoso si Santino, ay bumuntong hininga na lang siya. Are you really serious? Ayaw ko lang namang igastos mo lahat ng naipon mo sa maraming taon na pag-iipon. Sa isang araw lang. Like what I said, you don't have to worry. Napatango na lang si Lian kahit naiinis pa rin. If you insist, wala akong babayaran sa'yo. Dahil wala akong utang. Ikaw na pumilit na kumain tayo rito at ikaw din na nag-order ng mga pagkain. Para lang malaman mo na hindi ako mayaman. Kung ano man ang sinasahod ko sa kumpanya ng daddy ko, yun lang ang pera ko at para rin sa kaalaman mo, 40,000 lang ang sinasahod ko. Sure, no worries. Tanging sagot ni Santino. Bagsak ang balikat ni Lian dahil kahit na anong sabihin niya, hindi talaga aalis si Santino. Fine, sukong sagot ni Lian. Nakatitig pa rin si Santino kay Lian
Nakikita niyang tapang kay Lian pero sa ibang tao niya lang ito nagagawa. Kapag sa pamilya na tila ba pinukpok siyang kuhol, wala nang magawa para ipagtanggol ang sarili niya. Natatakot ka bang kalabanin ang pamilya mo dahil sila ang nagpapagamot sa lola mo? Seryosong tanong ni Santino. Umiling naman si Lian dahil hindi lang naman yun ang dahilan. Wala akong lakas ng loob na kalabanin sila because I'm nobody. Sino ba ako? Ako na nga itong anak ng kabit, ako pa itong may ganang kalabanin sila. Ang ungrateful ko naman, kahit na masungit sa akin ng stepmom ko. Pumayag pa rin siya sa kagustuhan ni daddy na tumira ako sa kanila. Hindi mo ba naisip, noong mga panahon na niloko siya ng daddy ko at ako ang naging bunga, nasaktan siya ng sobra pero tinanggap pa rin niya si daddy. Pagpapaliwanag niya, naintindihan niya naman ang punto ni Lian kaya hindi na lang siya nagtanong pa. Nang dumating na ang order nila ay nagdadalawang isip si Lian kung kakainin niya ba yun. Na makita niya namang binigay ni Santino ang credit card niya, bigla na naman siyang nakonsensya. Kaya mo bang bayaran ng lahat ng ito sa credit card mo? Total kasama mo rin naman akong kumain. Tutulungan na lang kitang bayaran to. Magbibigay na lang ako sa iyo monthly, aniya. Tiningnan ni Santino si Lian. Kahit na masungit to sa kanya, may kabutihan pa rin sa puso ni Lian para sa kanya. Hindi yon credit card. Huwag mo nang isipin yon. Kumain ka na lang bago pa lumamig ang mga pagkain. Anas niya saka siya nagsimulang kumain. Kumain na rin si Lian. Pero tinitingnan niya paminsan-minsan si Santino. Kung hindi yon credit card, what kind of card is that? Nawala na mga iniisip ni Lian nang matikman niya ang mga pagkain. Tipid siyang napangiti dahil ngayon lang naman siya nakakain sa ganitong klaseng restaurant. Kung makakakain man siya sa ganitong klaseng restaurant, yun ay kapag may okasyon sa pamilya nila. Paano mo nalaman ang tungkol sa restaurant na to? Madalas ka ba dito? Pero paano mo yun magagawa kung ang late-late ng sahod mo sa bar? Pagdadaldal ni Lian habang kumakain. Nasamit pa siya na may biglang pumasok sa isipan niya. Inabutan ni Santino ng tubig si Lian na mabilis namang ininom ni Lian. Nang malunok ni Lian ang laman ng bibig niya ay tinignan niya si Santino. Don't tell me na nag-a-Adonis ka ba? Sa tanong ni Lian ay si Santino naman ang nasamid kaya sunod-sunod ang pag-ubo nito. Lumabas pa sa ilong niya mga nginunguya niya. Nang makainom siya ng tubig ay masama tinignan si Lian. What did you say? Mahirap ako, pero hindi ko gagawin ang naiisip mo. Anong klaseng utak ba meron ka para maisip mo yon? Hindi makapaniwala ang saad ni Santino. Natawa na lang si Lian at muling ipinagpatuloy ang pagkain niya. Nang makita niya ang wine na in-order ni Santino ay inom niya na yon at ninamnam. Ngayon ka lang ba nakatikim niyan? Tanong ni Santino habang naghihiwa ng beef steak. Oo naman, minsan lang kumain sa mga ganitong restaurant ang pamilya ni Daddy pero hindi sila umuorder ng ganitong alak. Aniya, tipid na lang nangumiti si Santino. Mayaman kung tingnan si Lian sa pananamit, sa pananalita, sa kilos at sa pamilyang kinabibilangan nito. Pero ang totoo, she's not that rich dahil wala naman pala siyang natatanggap na personal allowance from her father. Napapaisip na si Santino, is he ready to take Lian home? Samantalang pinuntahan ni Sonia ang pansamantalang tinitirhan ni Santino. Pero pagdating niya doon, nalaman niyang 2 linggo na palang lumipat si Santino. Inis siyang nagpapadyak dahil mukhang tinaguan na naman siya ng anak niya. Bakit ba ako nagkaroon ng mga anak na matitigas ang ulo? Inis na saad ni Sonia. Ang panganay ko, walang ibang ginawa kundi mag-travel at mag-shopping. Tapos itong bunso ko naman pinagtataguan pa ako. Bakit ba ang titigas ng mga bungo ng mga batang yon? Nanggigigil niyang saad. Bumalik na siya sa sasakyan niya at inis na ibinaba ang bag sa upuan. Sabihin mo ulit sa mga nakuha kong detective na hanapin si Zephyr. Umalis na siya sa tinitirhan niya. At kapag nalaman nila kaagad, tell me immediately. Utos niya sa driver niya. Okay po ma'am, sagot nito. Hindi maipinta ang mukha ni Sonia dahil sa inis. Nang may tumatawag sa cellphone niya, kinuha niya yon. Umaliwalas naman ang mukha niya na makita niyang tumatawag sa kanya si Bianca. Bianca, iha, how are you? Masigla niyang tanong. Hello tita, I'm fine naman po. Pasensya na kung ngayon lang po ako tumawag sa inyo. Hectic po kasi ang schedule ko this past few days. I received your message about Zephyr. Umuwi na po ba siya sa inyo? Can I talk to him? Excited na wika ni Bianca. Nawala naman ang ngiti ni Sonia.
dahil hindi niya na naman alam kung nasaan ang anak niya. Yeah, I already found him. Pero galing ako sa tinitirhan niya ngayon pero umalis na raw siya doon. Don't worry, Iha. I'll find him as soon as possible for you. Tuloy ba ang flight mo pabalik ng bansa next week? Pag-iiba niya. Hindi naman nakasagot kaagad sa kabilang linya kaya alam na ni Sonia na hindi na naman matutuloy si Bianca. I'm sorry tita pero hindi po muna. Kung uuwi po kasi ako tapos hindi ko makakausap si Zephyr, sayang naman po yung pag-uwi ko. Tatapusin ko na lang din po yung kontra ko dito tapos magpo-for good na po ako. Ani yan ikinangiti ni Sonia. Really? Kailan ba matatapos ang kontrata mo? Tawagan niyo na lang po ako ulit tita kapag kasama niyo na po si Zephyr. I have to go now dahil marami pa po akong kailangang gawin. Pagpapaalam ni Bianca. Hindi pa man nakakasagot si Sonia ng ibaba na ni Bianca. Inis na namang ibinalik ni Sonia sa bag niyang cellphone niya. Kung hindi lang sana matigas ang puso ng anak niya, siguro ikinasal na sila. Naalala pa naman ni Sonia ang sinabi ng anak niyang pagpapakasyal nito. Sana lang ay nagbibiro lang ang anak niya. Samantala namang hindi sana sasabay si Lian at Santino sa dinner pero inimbitahan sila ni Trixie na sumabay. Sigurado ka bang gusto mong sumabay sa kanila? Paano kung ipahiya ka lang ng kapatid mo? Kaya kong tanggapin ang lahat ng ibabato nilang salita sa akin. But how about you? Wika ni Santino. Ngayon lang naman, nakakahiya naman kung tatanggihan ko pa. Hilaw na lang na natawa si Santino. Kapag ba sinabi nilang kumain ka ng tae, susunod ka rin? Isipin mo yung utang na loob mo sa kanila. Hayaan mo na lang ako. Bago ka pa dumating sa bahay na to, ito na ang buhay ko. Kaya wag ka na mangialam. Bumaba na tayo. Blankong saad ni Lian saka to lumabas ng kwarto. Ayaw sanang sumunod ni Santino pero hindi niya maintindihan kung bakit pakiramdam niya responsibilidad niyang protektahan si Lian. Nagkaroon sila ng family dinner dahil sa i-announce ni Trixie. Pumunta rin sa dinner si Marta para malaman ang sasabihin ng isa pa niyang apo. Nang makita niya si Santino na kasama nila sa hapagkainan ay umismid siya. Gusto niya itong paalisin pero para magkaroon ng katahimikan ng gabi nila, pinagsawalang bahala niya na muna ito. Nang dumating si Trixie na kasama si Enzo ay gumuhit ang katanungan sa isip nila. Lalo na't nakaangkla ang kamay ni Trixie sa braso ni Enzo. Napapangisi na lang si Santino sa gilid at napapailing. Hindi niya akalain na ganito kagulong pamilya ng mga Lucero. Anong meron at nag-set kayo ng dinner? Tanong ni Warren na nauna ng kumain. Ngumiti naman si Trixie sa kanya, ipinakita ang singsing na nasa daliri niya. Alam kong magugulat kayo, pero gusto namin magpakasal ni Enzo. Wika ni Trixie habang kumakain silang lahat. Natahimik sila panandalian dahil alam nilang lahat ang relasyon ni Enzo at Lian. Well, kung yan ang makakapagpasaya sa'yo, then I will give you my blessing. Si Enzo at Lian ay break naman na because Lian cheated on him with the beggar. Wika ni Marta na ikinangiti ni Trixie. I didn't cheat on him. Pagtatanggol naman ni Lian sa sarili niya. Oh really? Hindi ba proof ang lalaking katabi mo ngayon? Nakataas ang kilay na saad ni Marta. Enzo cheated on me and his woman is Trixie. Nasaktan ako. That is why I asked Santino to marry me. Sagot ni Lian na ikinatawa ni Marta. And you think that's a good revenge? Ipinapahiya mo lang ang sarili mo, Lian. Wika pa rin ni Marta sa apo niya. Ngumisi naman si Trixie. Masaya siyang siya na ang kinakampihan ng lola Marta nila. Pwede ba, Lian? Huwag mo nang isisi pa sa anak kong ginawa mong mali. Ikaw ang una nagpakasal pagkatapos ay sisisihin mo anak ko na inagaw niya sa yung boyfriend mo? Singit ni Emilia. Kahit kailan hindi niya nagustuhan si Lian, kaya kahit na nasa isang bahay sila, hindi sila madalas magkita dahil ayaw ni Emilia na makita si Lian. Maaalala niya lang ang panluloko sa kanya ng asawa niya. So kailan ang kasal? Tanong naman ni Warren. Napangiti si Trixie sa kanya tinignan si Enzo dahil mukha namang payag ang pamilya niya sa pagpapakasal nila ni Enzo. Nakatitig naman si Santino sa kwintas na suot ni Trixie. Milyon ang ginastos niya para sa kwintas na yun. Tapos mapupunta lang sa taong sinaktan si Lian. Bago ang lahat, I want to ask Miss Trixie kung saan niya kinuha ang suot niyang kwintas. Wika ni Santino kaya napatingin sa kanya ang lahat. Napalunok naman si Trixie dahil hindi niya alam kung bakit may alam si Santino tungkol sa kwintas niya. Ano kayang gagawin ni Trixie ngayong muling napansin ni Santino
Ang kwintas na suot niya. Malaman kaya nila na si Santino ang nagmamay-ari nito para iregalo sa matandang Donya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.